Hello mga devs, ako nga pala ulit ito si Michael Tan at this time ay hindi naman coding at programming pag-uusapan natin o i-share ko sa inyo ngayon. I-share ko sa inyo itong aking hobby no, na kung bibilangin ko baka mga 2 years, saan yun? Mga 2 years ago ay nag-start ako nagkaroon ng hobby ng about sa airplane. So, i-share ko lang bakit airplane. RC plane, no? RC plane ang naisipan kong maging hobby. So, marami na rin ako naging hobby dati at kasama na doon yung computer gaming, tsaka yung PlayStation, no? So, console gaming, yan. So, mostly lagi ako nakaupo sa computer. So, naisip ko naman na kailangan ko ng exercise and kailangan din umandar yung isip ko while doing the hobby. So, ito, na-discover ko to sa YouTube. Kasi last time, nagkaroon ako ng, last 2 years ago, nagkaroon ako ng helicopter na maliit lang helicopter remote control. Then, ang hirap paliparin kasi maliit lang siya. At the same time, hindi ko alam masyado yung control. So, ang daming crashes na sisira siya palagi. Bili ako ng bili ng mga parts. And then, sa kaka-YouTube ko, nakakita ko ngayon yung mga iba't ibang airplane. At na-discover ko yung mga jet RC plane. Ang nakikita ko kasi usually yung mga ganitong plane lang, no? Sa YouTube dati, yung mga remote control, tsaka yung maliliit. Pero nung na-discover ko yung malalaking airplane, mga jet, mga fighter plane, so naging interesado na ako. Sabi ko, total gusto ko maging pilot nung bata ko or aeronautical engineer. So why not ngayon ako baga maging matupad yun, no? Na kahit di man piloto sa mismong eroplano, kahit sa remote controlled airplane ay magawa ko and aeronautical engineering. So hindi lang basta-basta papaliparin to no. So meron siyang control. Yan, pakita ko sa inyo. Okay, so meron siyang control na ganito, no. So napakaraming controller available para sa mga RC plane. So itong controller na to, ito ay Radio Master. Meron tayong FR Sky, meron din tayong Futaba, meron ding maraming klaseng ng remote control for RC plane and drones. So ang kaibahan lang nito sa drone is yung drone kasi usually steady o kaya pang racing drone, mabibilis, speed, race, no? So, mabilis ang drone. Kaso nakakahilo pag gumagamit ako ng goggles. Nahihilo ko, pwedeng matumba, tapos na-stress yung mata ko dahil nag-a-adjust, malabo kasi mata ko So, nag-a-adjust yung mata ko sa kung gaano kalapit, gaano kalayo. So, sabi ko, mas gusto ko pa rin yung airplane, no? So, bumili ako ng drone, kaibigan ako, binentahan ako ng drone. Then doon ko siya na-testing. So, hindi ko kaya ng nakagagaw. So, dito, no, so, may mga jet plane din ako, no, may F-16, mayroong F-22, marami akong airplane. Yung iba, hindi ko talaga hindi ko nailipad kasi natatakot ako na baka mag-crash. No, hindi kagaya dito. Ito talaga, ang dami nitong crashes kung close up ko lang sa inyo, ang dami nitong crack, no? Ang dami na niyang tama. So, pero buhay pa rin and nalipad pa rin siya, no? At babalik tayo dito sa controller. So, ito yung, I think, 8 channel lang to itong controller na to, 8 channel. So, hindi siya pwede pambata, At kung hindi, kahit malaki na, adult na, pero hindi marunong gumamit talaga ng controls, possible na babagsak talaga yung aeroplano, masisira. At yung ganitong airplane na medyo mahaba din to, hindi naman siya kalakihan, medyo pricey din, no? Nasa around 9,000 pataas siya, no? Depende sa kung second hand, brand new, so may risk din, no? Pero ang kagandahan dito, kung bakit pinasok ko tong hobby na to, na although meron siyang gastos talaga, is nakakaalis siya ng stress. Nakakaalis siya ng stress. Kakakain ko lang kasi kumain ako ng isda. Kaya medyo nandito yung mga kinain ko paano. Nakakaalis siya ng stress and then
At the same time, nafe-feel mo yung risk. Meron siyang risk, no? So, parang diyan mo naiisip na pag pinalipad mo yung aeroplano, magiging maayos ba yung lipad niya, yung control mo, tama ba yung sa controls mo, no? So, kung, teka lang, adjust natin. Yung controls mo ba, ayon doon sa tamang takbo niya. Kasi pag hindi mo na iayos yun, nagkamali ka ng setting sa yung controller kasi kailangan mo yan i-set dito and then kailangan mo siya i-set din sa loob. So parang combination nga ng aeronautical engineering and then pilot, no, yung aviation. So parang ganun din yung principles niya, yung design ng aeroplano, yung controls, no, at saka paano ka papasok sa hangin, paano ka lalanding, kung gusto mo mag-loop, kung gusto mo mag-maneuver. So, kailangan mo pag-aralan yon. Hindi basta-basta nakapaghawak yung joystick. Dati kasi naisip ko ganun lang. Pag ginawa ka mo yung joystick, bahala na kung lilipad or hindi. Tapos, siyempre, pag bumagsak yon, parang ang feeling ko, no, yung sabihin na natin kahit hindi siya sira, parang feeling ko na hindi ako nag-aral mabuti para paliparin siya ng maayos at maganda. So, may combination siya ng engineering, sabihin na natin, logic, no? So, kailangan mo tingnan lahat ng possibilities na magka-error bago mo siya paliparin. Tumahangang ako dun sa ibang mga kasama ko, mga kaibigan ko na malalaki yung airplane talaga, worth 100,000 pesos, 250,000, 300,000 pesos. Yung airplano nila ang lalaki, no? Mga 3D plane at gawa sila sa kahoy, yung balsa wood. So hindi sila natatakot na maggawa ng mga maneuvers, mga aerobatics. So ang lakas ng loob nila. So naniniwala ako na matagal yung kanilang learning. Marami silang flight time, tapos lahat sila sinasabi nila, marami na silang crashes na experience. So ako, ngayon pa lang, so nag-start muna ako sa maliliit muna, pero kasi ito lang yung kasya sa sasakyan ko kaya mga maliliit lang talaga yung target ko. And siguro darating yung time na ganun. Ang kakaiba kasi dito, pag ikaw yung may hawak ng control, is yung adrenaline, yung kaba mo is hindi mo maalis yun kahit marunong ka na, kahit nakita mo stable yung plane, kahit nakita mo na ang aeroplano maganda yung performance niya, may kaba ka pa rin kasi pwedeng magkaroon ng problem during flight, pwedeng mawala yung signal, pwedeng malobat kung hindi mo na-check yung iyong battery o kaya yung battery ng aeroplano mo hindi mo na-check na mahaba na pala yung flight time mo. So, pwedeng bumagsak yung aeroplano, masira. So, kagandahan naman sa ganitong kaliit na plane is, pwede mo siyang i-glue. O hindi naman glue talaga. Merong special glue para sa foam niya. And pwede mo siya ulit buuin. And tatakbo siya ulit. So, dito ako nag-start mag-aral ng mga maneuvers. No, so meron siyang mga electronics sa loob, no, marami siyang wire. So hindi siya talaga basta na bibilin mo buo na tapos paliliparin mo na lang. Kahit sabihin mo marami kang budget, kahit sabihin mo bumili ka ng pinakamagandang airplane, pinaka-stable, pero kapag hindi ka talaga marunong, babagsak siya and masasayang yung investment mo. Sinasabi kong investment kasi yung ganda naman o yung joy, makakatawa ka talaga ng totoo, may halong kaba, no? Na kapag nailanding mo na yung aeroplano, nailanding mo na siya at okay na siya sa runway, nawawala na yung kaba mo. Tapos ang kapalit nun yung masaya ka na, wow, ang galing. Tsaka habang lumilipad siya, parang ang saya ng feeling mo kasi meron kang control, may control ka sa airplane habang nalipad. Tapos, pwede mo siyang padaanin sa ibabaw ng ulo mo. Yan. Na isang parang air show, lalo na pag jet ang gamit ko. No? And then yung mga kasama ko, lalaki ng jet nila talaga. Ang gaganda, talagang nakakatuwang tingnan. Lalo na pag sabay-sabayan, nalilipad, parang may air show. So, ang kagandahan lang dito is yung stress
Kunyari, stress ka sa work, sa ginagawa ko, sa work program, paglipat ko naman sa games, sa computer games, o kaya console games, ganun din, no, parang naiisip ko yung code sa likod ng game, paano siya gumagana, anong ginamit na programming language. So, parang okay naman yun. Kaso nakaupo pa rin ako noon, tsaka walang exercise. So, ito, gumagana yung isip, paano mo siya kukontrolin, then paano mo rin siya sa setup. So, napakadami. So, kahit na gumastos ako sa kanya ng ganitong halaga, sabihin natin na hindi pa kalakihan katulad na iba, pero masasabi ko na sulit. Sulit kasi nalalabas ko yung mga stress, nawawala yung isip ko sa trabaho, no? So, nakaka-relax yung isip ko na wala akong iisiping ibang work, no? So, dito naman sa airplane. So, every Sunday morning, ngayon, kasi almost 1 year na ako hindi nakapagpalipad dahil sa sobrang busy, no? So, in other words, halos 1 year pa lang ako sa experience ko sa pagpapalipad. Every week pa yon, hindi sa araw-araw. So, every Sunday lang, no? At meron kaming place sa Baradas at saka sa Gulod. Diyan kami nagpapalipad ng airplane. No? So, marami nag-encourage sa akin mag-drone. Kaso, talagang hovering So, sa hover pa lang. O kaya kung magre-race naman ako, sakit sa mata, no? Nahihilo ko. So, ito ang gandang, para sa akin, ang gandang tingnan. So, advice ko lang dito sa sineshare ko, kahit hindi ganito yung hobby na inyo, maganda magkaroon tayo ng hobby, no? Kasi habang tumatagal, so stress tayo, na burn out, no? So, nag-iisip tayo minsan ng paraan, paano makaka-refresh, no? Paano pahinga, no? So, yung iba gusto nila mag-swimming, gusto mag-beach. So, malaking gastos din 'yon kung marami kayo. Pero part 'yon kumbaga pwede natin makapag-relax tayo. Maganda din 'yon. And yun nga, iniisip ko rin kung kami naman pupunta sa beach, pwede ko itong dalhin kasi pwede siya sa tubig, pwede siya sa dagat. So bukod sa maliligo kayo at maliligo kami, so pwede ko siyang paliparin. So yun, kailangan meron kang extra hobby na hindi ka may stress, no? Ito nakaka-stress sa isang banda, lalo na kung nagmamadali kang buuin dahil palipad ka na, doon ka lang may stress. Pero once na na-set up mo na siya, ready na siya to fly, and napalipad mo at nailanding mo, ang ganda sa feeling, no? So, same din sa iba, no? Yung iba naman ay hindi man airplane, yung iba ay kotse, no? Remote control ng kotse, o hindi man mga electronic type kagaya nito. Meron yung iba naman paghahalaman, no? Gardening, no? So, mapansin ninyo, may mga tao na kahit lalaki, mahilig sa gardening, sa mga flowers. So, nakakaalis ng stress yung mga ganun. So, mas maganda meron tayong ganyan, na meron tayong hobby, na doon natin gugugulin yung ating oras, kaysa mang-away tayo sa Facebook, joke lang, kaysa naman sumalo tayo sa mga debate na wala ka naman problema nung umaga, pero nakabasa ka ng comment doon sa comment mo dahil nakikipagdebate ka. So, maghapon, mainit na yung ulo mo kasi imbes na ikaw ay mag-relax, no, ay nadadagdagan pa yung iyong isipin. So, nasasabi ko kasi ginagawa ko dati yun. Makipagdebate, politika, reliyon, etc. Pero hindi siya nakakatulong sa health, no? So, sa mind, hindi rin. So, kailangan makapag-relax tayo sa mind. Hindi yung relax na tamad, no? Yung relax na after ng ating ginagawa. Meron naman tayong pag-iisiping ibang bagay aside dun sa ating ginagawa. At nare-relax tayo, pati family natin nare-relax din kasi walang mainit ang ulo. So, pag ito naman, nung nag-crash to, yung feeling ko nun parang ang dami kong hindi chinik. No? So, nung umuwi ako nun, malungkot ako, of course, pero hindi mainit ulo ko. Kumbaga, yung feeling ko saan ako nagkamali, saan nagkulang, and then, so, titingnan ko kung alin doon. And nung binuo ko siya ulit, na-improve na ngayon yung aking experience, then mas dumami yung dapat kong i-check. So, parang tumaas yung level ko sa aking palagay pagdating sa safety before the flight. So, maaaring ito ay hindi para sa iyo, itong hobby na to. But
find something na marirelax ka. And of course, pag na-relax ka and then nakapag-concentrate ka sa iyong work, nakapagbigay ka ng time sa iyong family and healthy ang iyong mind, so mas less yung stress, no? Mas less yung mga problems, no? At kaya mo i-solve yung mga alam mong kaya mong i-solve. Okay? So, yun lang. And siguro magpo-post pa ako na ibang mga models ng aking design and tatry ko bukas. So, every Sunday ang lipad namin. So, madalas wala ako dun. Kasi marami akong ginagawa. Pero kailangan kong magpalipad kasi kailangan ko na mag-relax. Okay? So, ito lang ang i-share sa inyo. Ito yung part ng aking hobby. Isa sa aking mga hobby. So, yun lang. Magkita ulit tayo sa aking next mga sharing. Bye-bye!